Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hinala ni Jennifer na kinababaliwan ng asawa niya si Fiona. Bagay na kinagulat ng dalaga at nagpaalam na. Kahit nasa bahay nila Mang Roberto na ama niya, ay hindi na matawagan ni Jennifer si Martin. Bagay na isinisi ng ama niya. Nagsinungaling si Fiona kay Chato nang makita ito na umiiyak. Ipinangako sa sarili na hindi na niya ituloy ang magpakilala sa ama niya. Naghihinala si Jennifer na hindi kilala ni Martin ang dalaga na naghahanap sa kanya. Kinabukasan ay nagtanong siya kay David. At ngayon, sa ating pagpapatuloy sa isang linggo na kasaysayan na pinamagatang pagkakamali at pagsisisi. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Bukas pa raw darating si David. Sulitin niyang pagbakasyon niya at pangungulila sa pamilya. Kaya mapipilitan ako na magmaniho. Oo nga pala, nakalimutan ko. Meron na raw ang kursonada ko na sasakyan. Ah, may tumawid. Miss, sorry. Hindi ka naman nag-iingat sa pagmamaneho mo. Banayad naman ang alam ko. Mabuti na lang at napansin ko ang pagtawid mo. Kaya nakapagpreno ako. At dalhin kita sa ospital. Hindi na. Nagulat lang ako. Parang nakita na kita. Baka nagkakamali lang kayo. Hindi ko kayo kilala. Kamukha ko lang yung kakilala nyo. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ba, Chato? Kumusta ka na? Anong nangyari at bigla na hindi ka na nagpakita sa akin? Huwag mo nang ipaalala ang nakaraan. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya huwag mo na akong guluhin. Naiintindihan mo. Malaking pagkakamali nang dumating ka sa buhay ko. Kanina pa ako dumating sa opisina. Mula sa pinagbilhan ko ng sasakyan. Pero
Si Tiato pa rin ang iniisip ko. Parang hindi siya nagkaedad. Hindi kumupas ang kagandahan niya. Sa mga dumaan sa akin na babae, si Tiato lang ang pinakamaganda. Siya sana ang gusto kong pagkasalana. Ano kaya ang nangyari? Bigla na lang nawala sa paningin ko. At sa paglipas ng araw, unti-unti kong nakalimutan. Si David ang tumatawag. Hello, David. Sir, pasensya na kayo. Kung hindi ako makarating sa araw na ito, baka sakali na makahabol ako hanggang mamayang hapon. Hindi bali. Wala naman maraming appointment. O nga pala, meron na yung kursonada kong sasakyan. Ganun ba, sir? Maganda bang imaneho? Talaga naman. Malambot ang manibela. Automatic. Kung hindi sana mataas ang kaha niya, magandang pambabae. Malas naman ang lahat ng appointment ko ngayong araw. Kung bakit naman na nakita ko pang lalaking yun. Siya pa ang muntik makabangka sa akin. Siguruhin ko na yun na ang huling pagkukross ng lantas namin. Alam ko na ang pupuntahan ko. Sana naman ay hindi na ako mamalasin. Kagagaling nyo lang ni Martin doon sa farm kahapon. Nandito ka na naman. Sawa na ba kayo na makita ako? Sa mga nakaraang linggo, ay matagal na hindi ka nagpakita sa akin. Kung may problema ka lang. Kung iniisip ninyo na may problema ako, nagkakamali kayo. Gusto ko lang maglakwatsa at namiss ko kayo. Mabuti kung wala kayong problema ni Martin. Kung sana naman ay tumulong ka sa mga negosyo niya habang wala pa kayong anak. Ayaw ni Martin na magtrabaho ako. At ano naman ang silbi ng pinag-aralan mo, Jennifer? Ha? Hindi naman mawawala yun. May ipagtatapat ako sa inyo, Papa. Kung pwede, ayoko pong magbuntis. Dahil hindi pa ako nakahanda. Girl, I need you. I need your love. Nandito pala kayo, Mami. Oh, ang hitsura niyo. Parang napagod kayo ng gusto. Naghapunan na po ba kayo? Hindi pa, pero hindi ako gutom. Dahil hapon na nung nagmerienda ako. Oh, ang daming aklat naman yan. Kailangan kong magpursige sa pag-review. Mami, gusto ko mag-concentrate sa pagre-review. Mag-review ako ng mabuti. Kaya magpuyat ako ngayong gabi. Kinakabahan nga po ako pero pagbutihin ko na lang, Mami. Ibang klase ka, Fiona. Pero isipin mo ang lagi kong sinasabi sa'yo. Opo, Mami. Sikapin kong hindi kayo mapipigo sa pangarap niyo sa akin.
Mabuti naman. Sige, at papasok na ako sa kwarto ko at magpapahinga lang. Kahit gabi na ako kakain. May napansin ko kay Mami. Parang may kaaway siya. Nakalimutan ko na may dadaluhan akong handaan mamaya. Dahil sa dami ng iniisip ko. Paano ito? Hindi ko naman pwedeng ipagpaliban. Dahil mamaya ay magmi-meeting kami. Naiintindihan kita. Alam ko na importante ang mga negosyo mo. Salamat at naunawaan mo ako. Saka na lang kita susunduin. Magtataksi na lang ako. Hindi ko pa kasi kabisadong magmaneho. Gamitin ko sana yung sasakyan mo. Kausapin ko si David na sunduin ka sa bahay. Samahan ka lang niya. At sabay na kayong umuwi. Pinatay na ang silpon. Baka hindi niya narinig ang sinabi kong muli. Ibig niyong sabihin, boss, muntik kayong nakabangga ng tao? Oo, David. Nako. Patay. Mabuti at hindi niyo nabangga. Oo nga eh. Mabuti na lang kamo, mabagal ang patakbo ko. Bigla kasing tatawid yung babae. Ganon ba, boss? Mabuti na lang. Pero anong sumunod? Dinala ba ninyo sa ospital? Hindi. Wala namang masamang nangyari sa kanya. Pero ang hindi ko sukat akalain, doon pa kami nagkita ulit. Sino, boss? Yung muntik kong mabangga. Bakit, boss? Sino ba yon? Kilala nyo? Oo. Ang ex-girlfriend ko. Ano? Ang biglang naglaho noon na nobya ko. Tingnan mo nga naman. Parang kwento sa pelikula. Kung ganon, boss. Pero hindi kami nakapag-usap ng mabuti dahil nagmamadaling umalis. Wow! Ganda ng kwento yan, boss. Oo nga eh. Siya pa naman ang gusto kong pakasalan noon. Kaso, biglang naglaho na parang bula. Ano ngayon ang plano nyo? Ay, di ko pa alam. Pero, huwag mong makwento ito kay Jennifer. Opo, boss. Walang problema. Kilala nyo naman ako. Ito na ang araw natin. Talagang bumili ka pala ng bago mong sasakyan, Martin. Oo. At gusto kong matuto kang mabuti na magmaneho. Alam ko naman. Kaso, nininervyos pa ako. Lalo na kung traffic. Madali lang yan. Utusan ko si David na turuan kang mabuti. Sige. Para hindi ka na susunduin. Hindi ka na maghihintay kung magkataon na may pupuntahan kaming malayo at hindi ka agad masundo. Yan din ang iniisip ko. Opo, Papa. May bagong sasakyan si Martin. Kaya ako na ang gagamit sa dati niyang sasakyan. Iba talaga ang mayaman. Oo nga eh. Parang magpalit lang ng damit kung bibili sila ng sasakyan. Pero, matanong nga kita, Iha. Ano yon, Papa?
Kontento ka na ba sa ganyang takbo ng buhay mo? Anong ibig niyong sabihin? Na nagsasama kayo na hindi pa kayo nagpapakasal. May kondisyon si Martin. Pakakasalan niya lang ako pag may anak na kami. Ano? Pero hindi pa ako handa sa ganyang kalagayan, Papa. Girl, I need you. I need your love. Matagal nang hindi ko naharap ang mag-Facebook. Si Maricel naman ito na pamangkin ko. Pinost niya ang isang kaklase na nakakuha ng mataas na exams. Ganun na lang ang pagpuri niya. Fiona Aguilar? Ano bang balita dyan sa Facebook, David? Ano? May nahuli na naman na nagtitinda ng droga. Halos araw-araw ang operasyon ng mga bahagi ng alagad ng batas. Pero wala naman silang masakote na matataas na drug lord. Sir, post ng isang pinsan ko tungkol sa katatapos na exams nila. Kahit yan ay pupost nila sa Facebook. Oh, magandang babaeng iyan. Fiona Aguilar. Sir, may naalala ba kayo sa pangalan niya? Oo. Naalala ko. Ang babae na pumunta doon sa bahay na pinagsilosan ni Jennifer. Magkakilala pala sila ng pinsan ko. O kaya baka magkapangalan lang. David, pwede bang kausapin mo ang pinsan mo? Ito na ang araw natin. Fiona Aguilar. Paano kaya niya ako nakilala? At ano ang kailangan niya sa akin? Sandali lang. Maalala ko. Aguilar ang apelyido ni Chato. Pero paano yan? Minsan lang ang may nangyari sa amin. At napatunayan ko na akong unang lalaki sa buhay niya. Hindi nagtagal. Hindi na nagpakita sa akin. Kung nagbunga sana ang nangyari noon sa pagitan namin, bakit hindi niya inihabol ang sarili niya sa akin? Hindi mo niyaya si David. Nag-iisa kang umiinom. Hindi uminom ng alak yun. At namiss ko lang ang uminom. Para makakondisyon ang damdamin ko at makatulog ako. Martin? Kung libre ako ay mamasyal tayo doon sa Baguio. O kaya sa Tagaytay. O kaya doon sa Korea o Japan. May gusto akong sabihin sa'yo, Martin. Hindi pa ako nakahanda na magbuntis. May pinag-usapan na tayo sa bagay na yan. Kung mabigyan mo ako ng anak, ay pakakasal tayo. 5 ang anak mo sa 2 babae. Bakit wala kang pinakasalan sa kanila? Tungkol lang sa atin 2 ang pag-usapan natin, pwede. At wala nang iba. Ito na ang araw Ikaw talaga, Maricel.
Hindi ka na nagsawa na bumabati sa akin. Oo, tama na ang mga papuri mo sa akin. Ano ka mo? May gustong makipagkilala sa akin? Ha? Boss ni Kuya David na pinsan mo? Ha? Anong pangalan? Mr. Martin Ramones? Ang lalaki nakabuntis kay Mami. Paano kaya ito? Sir, nakausap ko si Maricel. Malapit na magkaibigan sila ni Fiona. Matagal na raw na naikwento ni Fiona sa pinsan ko tungkol sa lalaki na nakabuntis sa mami niya. At si Fiona ang bunga. Sige. Ituloy mo ang magkwento, David. Nagulat ako sa sinabi niya na pangalan. Martin Ramones. Ano? May anak ako kay Chato. Sir, Minsan ay nagkita na kami. At munti ko pang nabangga. Pero hindi ko alam na may anak kami. Dahil bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. ano ang susunod na gusto niyong sabihin ko kay Maricel, sir? Gusto ko na magkita kami ni Fiona. Pero may hilingin ako sa iyo, David. Huwag sanang malaman ni Jennifer ito. Ikaw ba si Fiona Aguilar? Talagang magkamukha kayo ni Chato. Hindi ko po maintindihan ang nadarama ko. Sa pagkakataong ito na nagkita tayo, Mr. Ramones. Pakiusap. Daddy ang itawag mo sa akin. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ka lumaki sa piling ko. Hindi sinabi ni Chato na may anak kami. Nasaktan ang mami ko. Pagkatapos ng malaman na hindi lang siya ang babae sa buhay ninyo. Kaya daw siya lumayo sa inyo. Hindi na nagparamdam. Fiona, anak. Patawarin mo sana ako. Ikinalulungkot ko po. Hindi po ako pwede magtagal na makipag-usap sa inyo. Tumatawag na si Mami. Kailangan na akong umuwi. Sige. Pero gusto kong makausap ang mami mo. Pakiusap po. Hindi po alam ni Mami na nakipagkita ako sa inyo. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko sa'yo, Fiona? Ano bang nangyayari sa'yo? Mami, At ano ang iniiyakan mo? patawarin niyo ako. Noon pa, nagsisinungaling na ako sa inyo. Hindi ko sinagot ang tawag ninyo dahil naguguluhan ako. Alam ko kasing magagalit kayo sa akin sa ginawa kong ito. Nakipagkita ako kay Daddy. Ano ka mo? Paano mo nalaman ang kinaroroonan ng hayop na lalaking yon? Gumagawa ka ng sarili mong desisyon. Maintindihan niyo po sana ako. May karapatan ako sa pagmamahal ng isang ama. Girl, I need you. I need your love.
Ano pa ang mangyayari sa pagkakataon na yon? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pagkakamali at Pagsisisi. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Luimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.